Kita mo tong trend na to? Mas mabilis pa yan sa bala ng baril. Ito ang Shanghai Maglev, ang fastest bullet train sa buong mundo na may bilis sa 431 kilometers per hour. Kung meron tayo niyan sa Pilipinas, alam mo bang kung babiyahe ka mula Quezon City to Bulacan, tapos ang ride mo in less than 5 minutes. Pero ang sad reality natin dito, ito ang meron tayo. Arriving at Pureta Station. Paparating na sa Pureta Station. Yan ang pinagtsatsagaan natin, ang MRT at LRT na may normal na bilis lamang na 40 to 60 kilometers per hour. Pero hindi naman kasi high-speed railway ang MRT at LRT gaya ng bullet trains. So unfair na i-compare, di ba? Pero since wala pa tayong bullet trains dito sa Pinas, may plano ba ang gobyerno natin na magkaroon nito in the future? At kung meron tayo nito, gaano na kaya kabilis ang biyahe natin? Like for example, from Cubao to Naiya or Laguna to Batangas. But wait, kung usapang high-speed railway, hindi mawawala dyan ang Japan, ang pioneer ng bullet train sa mundo. Ang Shinkansen ay inulunsad pa noong 1964. Pero bakit ba tinawag na bullet train? Well, dahil yan sa itsura nitong pointed nose na parang bala at sa bilis na halos kasing lakas ng putok ng baril. Pero kahit ganon, sa loob, tahimik lang, smooth at halos walang alog. Kaya kahit may kape ka, nagbabasa ng libro, hindi mo ramdam ang bilis. Sa ilang dekada, hawak ng Japan ang record ng fastest train in the world. Pero kahit naungusan na sila ng China ngayon, impressive pa rin ang kanilang bullet trains na may bilis sa 320 kilometers per hour. Kung babiyahe ka from Tokyo papuntang Osaka, na halos kasing layo ng Manila hanggang Baguio, 2 hours and 15 minutes lang. Dito sa atin, 5 hours. Tapos may stuck ka pa sa traffic sa EDSA, no? Pero kung speed at scale ang usapan, China na ang bagong hari ngayon. Meron silang 45,000 kilometer ng high-speed rail. Pinakamahaba sa buong mundo. Sa Pilipinas, naku, less than 500 kilometers lang. Doon sa China, hindi lang mahabang railway nila. Pinakamabilis din sa mundo. Grabe, no? Ngayon, balik tayo sa reality dito sa Pilipinas. Dito sa atin, ang pinakakilalang riles ay MRT at LRT. Ang MRT3 ay binuksan noong 1999. So more than 26 years old na. Ang LRT1 naman, 1984 pa. 41 years old na silang tumatakbo. Hindi na ata bullet yan. Parang Kalabasa Express na sa bagal at kalumaan. Pero alam mo bang in the past few years, bumili tayo ng mga bagong tren. Ito ay gawa sa China at Japan. Kasi nga wala tayong sariling manufacturing. Ang capacity sa MRT3 designed for 350,000 passengers per day. Pero guess what? Umaabot ng 500 to 600,000 na katao ang sumasakay araw-araw. Kaya ayun, siksikan parang sardinas. Kung bullet train ng benchmark, tayo nasa turtle train mode pa rin. Kaya mga kamagkano, sa tingin mo, kaya ba natin magka-bullet train in the future? Technology-wise, posible yan. May projects tayo gaya ng Metro Manila Subway at North-South Commuter Railway. Pero ang tunay na tanong, magkano ang magagastos? Well, sa China, sa loob ng 15 years, tinatayang gumastos sila ng mahigit sa $900 billion o 50 trillion pesos para buuin ang pinakamalaking high-speed railway network sa buong mundo. Well, hindi naman tayo kasing laki ng China. Pero ang kaibahan pa nila sa atin, kung sa flood control projects na dapat panlaban natin sa baha, bilyon-bilyon na yung nilustay at kinurakot, paano pa kaya sa tren na trilyon ang halaga? Nako, yung Japan at China, pinakita nila na sa disiplina at tamang paggamit ng budget, may tren kang parang bala. Tayo, kung walang pagbabago sa sistema, baka manatili tayong stuck, hindi sa station, kundi sa corruption.